Samantala, natalo ng isa pang disciple ng kanilang sect ang Southern Edge Sect disciple, at naiintindihan ni Yuon na iyon ang ginawa ni Chung sa kanila. Sinabi ni Chung na sila ang gumawa nito, at sa sandaling tiniis nila ang lahat ng pagsasanay ay ang sandaling napagpasyahan ang tagumpay. Habang hinihila ng mga disipulo ng Southern Edge Sect ang kanilang walang malay na disipulo patungo sa kanyang upuan, sabi ni Chung, ang mga ibon na sumusubok na lumipad patungo sa himpapawid bago ang kanilang mga pakpak ay ganap na lumaki ay malalaman na ngayon ang tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng lugar para sa kanila na makalapag. Nagtataka si Yuon kung iyon ba ang ginawa ng lahat ng pagsasanay nila, at nagtataka kung kailan natutunan ni Chung ang lahat ng bagay na ito. Bigla namang nabigla si Yuon nang makitang nanalo na naman sila. Ito ang kanilang ikaapat na sunod na panalo. Iniisip ni Yuon na, maliban sa kanya, sina Chang at Gul, ang natitirang 7 sa kanilang mga kalahok ay nasa parehong level. Ngunit ang katotohanan na sila ay nagpapatuloy sa kanilang sunod-sunod na panalo ay nangangahulugan na ang mga resulta ng mga paparating na laban ay hindi na mag-iiba. Sa madaling salita, napagtanto ni Yuon na sa bilis na ito, mananalo ang Mount Wasek laban sa Southern Edge Sect, at biglang nanalo ang isa pang class disciple ng Mount Wasek. Ipinagdiriwang ng Mount Wasek disciples ang kanilang panalo, at natutuwa si Yuon na nakakuha sila ng 10 magkakasunod na panalo pagkatapos ng 10 magkakasunod na pagkatalo. Iniisip ni Yuon na malinaw kung aling panig ang may mas mataas na moral at mas malaking pakiramdam ng tagumpay. Biglang tumili si Yuon sa tuwa na nanalo talaga sila, at salamat kay Chung. Ngunit tinanong ni Chung kung ano ang ibig niyang sabihin na nanalo sila, at sinabing natalo sila ng 10 beses. Kaya't kahit na manalo sila ng 10 beses, ginagawa itong isang tabla. Sabi ni Yuon, ito ay isang magandang resulta, ngunit sinabi ni Chung na mukhang hindi nila naiintindihan na walang salitang tulad ng pagguhit sa kanyang bokabularyo. Tumayo si Chung mula sa kanyang upuan, at habang hinahawakan ang kanyang sword. Sinabi, kung sakaling mangyari ito sa kanya, mapapahiya siya na hindi na niya muling itataas ang kanyang ulo. Iniisip ni Chung kung makikipag-ayos siya sa isang draw, hindi siya magsisimula. Ang buong bagay na ito, at sa tingin niya ay hindi pa siya tapos sa pagbabayad ng mga utang para sa Southern Edge Sect, pagnanakaw ng kanilang Plum Blossom Sword Techniques. Sa palagay ni Chung ay hindi niya papaalisin ang mga lalaking iyon na naglalakas loob na pumasok sa kanilang likod bahay at kutsain ang kanilang sect leader sa harap ng lahat. Desidido si Chung na walang paraan na gagawin niya iyon, at bigla niyang sinabi kay Yuon na huwag palampasin ang kahit isang sandali sa kanyang gagawin habang naglalakad si Chung patungo sa battleground. Lahat ay nanunood na parang kinukulam sila sa kanyang pangungusap habang nakatingin sa likod ni Chung. Iniisip ni Yuon na iyon ang likod na makikita nila ng hindi mabilang na beses. Mula sa sandaling iyon, at iyon ang likod ng mamumuno sa Mount Wasek samantala, sinisikap ni Hayon na gawing matatag ang sect leader, ngunit sinabi ng sect leader na hindi siya makapaniwala na dumating na ang araw na ito. Nag-iisip ang sect leader habang inaasahan niyang darating ito, sa bandang huli, naisip niyang hindi na niya ito makikita sa kanyang buhay, at isang luha ang tumulo sa kanyang mata. Sinabi ni Hayon sa sect leader na ginawa ito ng kanilang mga disciples, at sinabi ng sect leader na hindi siya maaaring maging mas maipagmamalaki pa rito. Ang sect leader ay walang kahit anong salita para dito. Dahil sa wakas ay makakaharap na niya ang kanyang mga nauna sa kabilang buhay nang nakataas ang kanyang ulo. Biglang nakita ng leader ng sekta si Chung Mayong na nakatayo sa larangan ng digmaan, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon. Samantala, pinagalitan ni Sima ang kanyang mga disipolo at tinanong kung sa tingin nila ay makakabalik sila sa sekta pagkatapos ng isang nakakahiyang pagkatalo. Galit na tinawag sila ni Sima na mga tanga na sumire sa reputasyon ng Southern Edge Sect at nagtanong paano sila matalo sa Mount Wasek sa harap ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Si Jumang ay nag-aapoy sa dalamhati. Na may tabla sila sa Mount Wasek, at sumisigaw na ang perpektong tagumpay ng Southern Edge Sect ay nahuhulog sa isang tumpok ng dumi. Biglang nagtanong si Chung kung maaari ba siyang magkaroon ng isang salita na ginagawang matulungin ang lahat. At sinabi ni Chung na may gusto siyang sabihin. Sinabi ni Chung kay Huang na sa tingin niya ay makakapagdesisyon si Huang ngayong nakita na niya ang lahat, kaya tinanong niya kung sino ang nanalo. Napagtanto ni Huang na walang intensyon si Chung na tapusin ito sa isang draw, at ngayong tinanong niya ang tanong na ito ng lantaran, kailangan nilang magbigay ng sagot,
tinanong ni Huang kung ano ang iniisip at sinasabi ng lahat, at tulad ng sinabi ni Chung, mukhang mayroon sila, para magpasya kung sino ang mananalo. Biglang nagtanong ang isang merchant kung kailangan nilang pumili ng mananalo. Hindi ba't ang Southern Edge sect kasama ang mga second-class disciples nito dahil mas matanda na sila at mas maraming karanasan? Ngunit sinabi ng isa pang merchant na hindi ito makatuwiran. Sabi ng isang merchant, ang punto ng komperensya ng Mount Hua at Southern Edge ay tingnan ang kinabukasan ng parehong mga sekta, at kung titingnan nila ang pangmatagalan, kung gayon ang tagumpay ay dapat para sa Mount Hua sect kasama ang mga third-class disciples nito. Gayunpaman, ang ibang merchant ay nagtanong anong kalokohan ito, at sinabing, ang third-class disciples ng Southern Edge sect ay mas bata kaysa sa third-class disciples ng Mount Hua sect. Ngunit isa pang merchant ang tumugon na, kung ang merchant na iyon ang magsasabi nito, ang mga disipulo ng ikalawang klase ng Mount Hua sect ay mas bata kaysa sa mga disipulo ng second class ng Southern Edge sect. Biglang sinabi ni Huang kay Chung na, tulad ng nakikita niya, mahirap para sa kanila na gumawa ng conclusion, kung saan pumayag si Chung, ngunit sinabi niyang mararamdaman nilang lahat na ang buong bagay na ito ay hindi pa tapos kung iiwan lang nila ito sa isang draw, kaya naman nagbibigay siya ng mungkahi. Nagtanong si Chung, paano kung gumawa sila ng isang bagay upang mapagpasyahan ang tagumpay minsan at para sa lahat? Sinabi ni Chung na nanalo ang Southern Edge sect ng 10 laban, at ang Mount Hua sect ay nanalo ng 10 laban. Kaya't sinabi niyang tatanggalin nila ang mga natalo at hahayaan ang mga nanalo sa paglaban sa isa't isa, gaya ng iminumungkahi ni Chung, lahat ay nabigla, at sinabi ni Chung na iyon ay magbibigay sa kanila ng malinaw na conclusion. Nag-aalala si Yuon, dahil ang mga Southern Edge sect disciples na nanalo ay pawang second-class disciples, samantalang sila ay third-class disciples lang. Biglang sinabi ni Chung na mayroon siyang kondisyon na ang pakikipaglaban ng isa sa isa ay medyo boring. Kaya kung nais nilang gawin ito, dapat nilang gawin ito sa tamang paraan. Hiniling ni Chung na hayaan silang magkaroon ng laban kung saan ang mananalo sa sparring ay maaaring manatili sa field upang labanan ang susunod na kalaban, kaya ang panig na may huling taong nakatayo ang mananalo. Nang tanungin ni Chung kung ano ang iniisip nilang lahat tungkol dito, nanggigigil si Jumayon sa paghihirap, at nanunuya si Chung. Kung si Jumaon ay natatakot, dapat niyang kagatin ang alikabok. Samantala, nag-aalala si Sima na marinig na gusto ni Chung ng team match at tinanong kung sino siya para kumatawan sa Mount Hua sect at magmungkahi sa Southern Edge sect. Tinanong ni Sima kung sa palagay ni Chung ay nasa posisyon siya para gawin ito. Sumagot si Chung na dapat tanungin ni Sima ng direkta ang kanyang leader ng sect. Sinabi ni Chung na narito ang kanyang leader ng sect, at hindi mahirap pag-usapan ito sa kanya, ngunit galit na pinagalitan siya ni Sima. How dare he run his mouth and ask kung kilala niya kung sino ang kausap niya. Sinabi ni Sima na walang mga pangunahing asaw si Chung, ngunit biglang sinabi ng isang merchant na mukhang hindi ito isang magandang mungkahi, at gusto nilang makita ito. Samantala, ang isa pang merchant, gaano man ito patas, ay para dito kung makakakita siya ng mas kamangha-manghang mga laban. Nag-aalala si Sima na makitang interesado ang mga merchant sa mga laban, at sinabi ni Chong na parang kailangan lang nilang magkasundo ang magkabilang panig. Ngayon, galit na galit si Sima, at biglang tinanong ng sect leader ni Chung kung ano ang sinusubukan niyang gawin ngayon, ngunit iminungkahi ni Sasuke na payagan ito ng sect leader. Ang sect leader, sa pagkabigla, ay nagtanong kung si Sasuke ay humihiling sa kanya na tanggapin ang ganoong katawa-tawang mungkahi, kung saan sinagot ni Sasuke na si Chung ay isang matalinong bata. Sabi ni Sasuke, bagamat maaaring lumampas si Chung, minsan hindi niya naisip si Chung bilang isang hanggal na tao sa panahon ng pakikipag-usap niya sa kanya. Sa kabaligtaran, ganap na kontrolado ni Chung ang kanyang mga iniisip. Kaya sinabi ni Sasuke na walang paraan na hindi alam ni Chung kung ano ang iminumungkahi niya ngayon, sigurado si Sasuke na may iniisip si Chung, kaya sinabihan niya ang leader ng sect na magtiwala sa kanya, gaya ng sumang-ayon din ang ibang matatanda. Inanunsyo ng leader ng sect na tinatanggap ng Mount Hua sect ang mungkahi. Laking gulat ni Sima sa narinig, ngunit wala siyang sitwasyon para tanggihan ito, kaya tinanggap din niya ang mungkahi. Ngumisi si Chung, pero biglang kinaladkad ni Yoon si Chung palabas ng ring at tinanong kung ano ang problema niya.
Tinanong ni Yoon kung ano ang sinusubukang gawin ni Chung, at tinanong kung paano sila mananalo laban sa mga disipulo ng ikalawang klase. Nag-aalala rin si Yoon, dahil si Jumayon ang pinaka-talented na swordsman sa Shangxi. Tinanong ni Yoon kung inaasahan ba ni Chung na mananalo sila laban sa kanya, at kung naging ganito na sila kalakas. Ngunit tinanong ni Chung kung ayos lang si Yoon, dahil sa tingin niya ay maaari silang manalo laban kay Jumayon. Sinabihan ni Chung si Yoon na huwag man lang managinip tungkol dito, dahil walang paraan na magagawa nilang talunin si Jumayon. Iniisip ni Yoon kung pipilitin ni Jo-gul ang kanyang sarili sa limitasyon, maaari siyang manalo laban sa isa pang second-class disciple, ngunit ang iba sa third-class disciples ay walang gagawin at tuluyang madudurog sa sandaling pumasok si Jin Jumayon. Iniisip ni Yoon dahil may basic man sila o wala, si Jin Jumayon ay nasa ibang level. Habang tinanong ni Yoon kung may plano si Chung, sinabi ni Sima kay Jumayon na balak ni Chung na gumamit ng siyam na manlalaro laban kay Jumaon upang maubos ang kanyang lakas habang pinangungunahan ang kanyang sarili upang makakuha ng tiyak na tagumpay laban kay Jumayon. Sa huli, sinabi ni Jumayon na kailangan lang nilang manalo, at hindi mahalaga kung mayroong 10 o 20 na kalaban. Haharapin niya ang marami sa kanila kung kinakailangan. Gayunpaman, sinabi ni Sima na hindi na nila kailangang makipaglaro kasama ang mga panlilinlang ni Chung, at sinabing hindi sila ganoon kalaki kung lalabas si Jumaon doon at talunin ang 10 first-class disciples ng mag-isa. Sinabi ni Sima na sasagutin ni Jumayon si Chung Mayong. Kaya't sinabihan ni Sima si Beck na lumabas muna, at agad namang sumagot si Beck na hindi siya mabibigo. Sa kabilang banda, sinabi ni Chung kay Yon na hindi na kailangan ng anumang masamang plano, dahil siya mismo ang plano. At biglang tinawag niya ang Southern Edge Sect Disciples para makapasok sa battleground. Galit na pumasok si Beck sa bukid. At si Chung, gaano man kalakas ang Mount Hua-sect, walang makakakilala niyan maliban kung ito ay napatunayan. Iniisip ni Chung na kung sila ay magiging 2 beses o 10 beses na mas malakas, malalaman lang nila iyon, at iniisip na kailangan nilang sabihin sa lahat ng Jiangho na ang Mount Hua-sect ay hindi na pareho. Iniisip ni Chung na iyon ang pinakamabilis na paraan upang mabawi ang kanilang reputasyon, na bumagsak sa lupa, at iniisip kung ano ang pinakamahusay na paraan upang maikalat ang pangalan ng Mount Hua-sect sa malayo at malawak na lugar. Iniisip ni Chung na ang pagsasabi na tinalo ng third-class disciples ng Mount Hua-sect ang third-class disciples ng Southern Edge Sect, at ang pagsasabing natalo ng third-class disciples ng Mount Hua-sect ang second-class disciples ng Southern Edge Sect ay tiyak na nakakagulat. Iniisip ni Chung na ang isang third-class na disipulo ng Mount Hua-sect ay dinurog ang lahat ng Southern Edge Sect na second-class disciples, na magiging isang alamat na magpapabaligtad sa buong Jiangho. Biglang sinabi ni Chung kay Yoon na alalahanin ang kanyang mga salita, at sinabing, huwag palampasin ang kahit isang sandali ng kanyang gagawin. Samantala, sinabi ni Beck na maaaring isipin ni Chung na siya ang pinakamahusay sa mundo, ngunit ipapakita niya sa kanya na ang walang batayan na tiwala sa sarili ay isang shortcut sa kahihiyan. Biglang inilabas ni Chung ang kanyang sword para humiling ng tunggalian, at tinanggap din ni Beck ang kahilingan para sa tunggalian. Samantala, pakiramdam ni Yoon ay may kakaiba kay Chung ngayon, dahil ang kanyang nakagawiyang pagiging mapaglaro ay wala kahit saan. Iniisip ni Yoon na para bang ang chubby ay isang swordsman na tumuntong sa larangan ng digmaan. Kaya sinabi niya kay Gul na huwag palampasin ang isang movement. Agad na sinabihan ni Gul sa ibang mga disipolo na hulihin ang bawat kilusang gagawin ni Chung Mayong. Sinabi ni Yoon na hindi sila dapat kumurap sa isang segundo, at sinabi ni Chung na gagawa siya ng isang alamat ngayon.